Maaga pa lamang ay gising na si Elena. Bago pa man sumikat ng husto ang araw ay nasa kalsada na siya, naglalakad patungo sa estasyon ng jeep para makapasok sa trabaho. Hawak-hawak niya ang lumang bag na puno ng gamit. May laman itong tuwalya, pamalit na damit at baon na kanin na may kaunting tuyo. Ang simpleng almusal na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa buong maghapon. Si Elena ay isang janitress sa isang malaking kumpanya sa Makati. 25 pa lang siya, ngunit dala na ng kanyang mga balikat ang bigat ng buhay. Galing siya sa probinsya at lumuwas ng Maynila para makahanap ng mas maayos na trabaho. Ang sahod niya bilang tagalinis ay hindi kalakihan, pero sapat na para makapagpadala siya ng pera sa kanilang bayan kung saan nakatira ang kanyang ina na may iniindang sakit sa baga. Pagpasok niya sa gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at malinis na marmol na sahig na siya mismo ang naglilinis. Habang nagwawalis, ramdam niya ang mga mata ng ilang empleyado na nakatingin sa kanya na para bang isa lamang siyang alikabok na dapat tanggalin. Madalas ay naririnig pa niya ang bulungan ng ilan. "Grabe, araw-araw na lang nandyan siya, parang hindi napapagod," bulong ng isang babaeng empleyado sa kasama niya. "Tingnan mo yung sapatos niya. Halos mapigtal na. Ewan ko ba kung bakit hindi na lang siya umuwi sa probinsya nila," sagot naman ng isa. Narinig lahat iyon ni Elena, ngunit numiti lang siya at nagpatuloy sa pagwawalis. Alam niyang wala siyang laban sa ganoong uri ng panghuhusga. Sa halip na sagutin, pinili niyang ituon ang atensyon sa kanyang trabaho. Sa kafeteriya ng kumpanya, madalas siyang nakaupo sa pinakamalayong mesa. Doon siya kumakain ng paon niyang tuyo at kanin habang pinagmamasdan ang mga empleyadong naka-Amerikana at naka-high heels. Sa bawat kagat niya ng simpleng pagkain, naaalala niya ang kanyang ina sa probinsya. "Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo." Iyon ang mga salitang laging sinasabi ng kanyang ina sa telepono tuwing gabi. "Opo, Nay. Basta magpagaling lang kayo. Ako na ang bahala dito," sagot ni Elena habang pinipigil ang pagluha. Sa kabila ng kahirapan, hindi niya iniwan ang kanyang pananampalataya sa kabutihan. Palagi siyang maagang pumapasok, palaging maayos ang ginagawa at hindi kailanman nagrereklamo. Kung may dagdag na trabaho, siya pa ang unang nag-volunteer. Isang araw habang naglilinis siya sa conference room, dumating ang ilang empleyado. Hindi nila napansin na nandoon siya. "Narinig mo ba? Paparating daw si Mr. Marco, ang CEO. Grabe raw yun, istrikto at halos walang ngiti." "Oo nga lahat dito takot sa kanya. Pero napakayaman. Isang salita lang niya, baka mawala na tayo." Habang nag-uusap sila, tahimik lang si Elena at nagpatuloy sa pagpupunas ng mesa. Hindi siya interesado sa mga chismis tungkol sa CEO. Para sa kanya, lahat ng tao ay pantay-pantay, mayaman man o mahirap. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Marco. Matikas ang tindig, matalim ang tingin, at halatang sanay utusan ang lahat ng tao sa paligid. Napansin niya si Elena na nakayuko at abala sa paglilinis. "Ikaw, tapusin mo yan bago ang meeting," malamig niyang sabi. "Opo sir," mahina magalang na tugon ni Elena. Nang lumabas si Marco, napabuntong hininga si Elena. Hindi niya akalaing makikita niya ng malapitan ang kilalang CEO. Ngunit para sa kanya, isa lang din itong tao na tulad ng iba. Hindi siya kailanman nabulag sa kayamanan o kapangyarihan ng mga mayayaman. Sa mga susunod na araw, unti-unting napansin ni Marco ang presensya ni Elena. Tuwing dumaraan siya sa hallway, nakikita niya itong masigasig na naglilinis kahit walang nakakakita. Hindi ito sumasama sa mga chismisan, hindi nakikisawsaw sa intriga, at palaging nakangiti sa kabila ng pagod. Isang gabi, habang nag-overtime si Elena, napansin siya ni Marco na nagmamadali pa ring naglilinis ng opisina. Lumapit siya. "Bakit nandito ka pa? Hindi ba tapos na ang shift mo?" tanong ni Marco. "Pasensya na po sir, gusto ko lang pong siguraduhin na malinis lahat bago ako umuwi," sagot ni Elena habang nakatingin sa sahig. Sandaling natahimik si Marco. Hindi niya inaasahan ang ganitong kasipagan mula sa isang janitress. Marami na siyang empleyado na mas mataas ang posisyon pero hindi ganoon kasipag. Kinabukasan, sa kanyang pribadong opisina, kinausap niya ang kanyang assistant. "Nakita mo ba yung janitress na si Elena?" tanong niya. "Opo sir,
Isa siya sa pinakamasipag. Bakit po? May gusto akong gawin. Subukan natin kung gaano siya katapat. Hindi lubos maisip ng assistant kung ano ang ibig sabihin ng CEO. Ngunit si Marco, na matagal nang naghahanap ng mga taong tunay na mapagkakatiwalaan, ay may naisip na plano. Sa mga sandaling iyon, nagsisimula ng mag-cruise ang mga landas ni na Elena at Marco. Isang simpleng janitress na puno ng pangarap at isang bilyonaryo na naghahanap ng taong totoo. Ang kanilang buhay ay malapit nang magbago sa paraang hindi nila inaasahan. Si Marco Villarreal ay hindi basta-bastang lalaki. Siya ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate at investment sa bansa. Sa tuwing dumaraan siya sa lobby ng gusali, halos lahat ng empleyado ay napapahinto at tahimik na tumatayo bilang paggalang. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at pagbati na natatanggap niya, ramdam niya ang pagkukunwari ng karamihan. Alam niyang lumalapit lang sa kanya ang mga tao dahil sa kanyang pera at kapangyarihan. Sir Marco, narito na po ang mga bagong proposal para sa proyekto sa Cebu. Wika ng kanyang assistant na si Arman. Tingnan ko mamaya, ilagay mo sa mesa ko, sagot niya. Malamig ang boses habang nakatiting sa salamin ng kanyang opisina. Doon, madalas niyang pinagmamasdan ng lungsod mula sa 30 palapag. Maraming gusali, ilaw at tao, pero sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman niya ang malalim na kalungkutan. Istrikto si Marco pagdating sa trabaho. Wala siyang sinasanto pagdating sa disiplina. Sa board meetings, hindi siya natatakot na pagalitan ng kahit sino, kahit mataas pa ang posisyon. Isa siyang leader na hinahangaan at kinatatakutan. Ngunit sa personal niyang buhay, kakaunti lamang ang tunay na nakakakilala sa kanya. Madalas siyang sumubok ng mga tao sa paligid niya. Para kay Marco, mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa posisyon. Minsan, bigla na lamang siyang pupunta sa isang department at magtatanong ng random na bagay upang makita kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Ito ang dahilan kung bakit marami ang takot sa kanya. Hindi nila alam kung kailan at paano siya susubok. Ngunit kamakailan, napansin niya ang isang kakaibang empleyado, si Elena, ang janitress. Hindi ito gaya ng karamihan na pilit na nagpapakitang gilas kapag naroon siya. Nakita niya kung paanong walang pag-aalinlangan na ginagawa ni Elena ang kanyang trabaho, hindi para magpasikat kundi dahil iyon ang kanyang tungkulin. Sa tuwing dumaraan siya at nakikita ang dalaga, hindi ito tumitigil para tumingin o ngumiti. Bagkus ay nagpatuloy lamang sa pagwawalis o pagpupunas. Isang hapon, kinausap niya ang kanyang assistant. Arman, napapansin mo ba yung janitress na palaging nandito hanggang gabi? Tanong ni Marco habang nakatingin sa ilang papeles. Opo sir, si Elena po ang pangalan. Isa siya sa pinakamatagal ng janitress dito. Tahimik lang po yun, halos hindi nakikisalamuha sa iba. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, pamilya, pinagmulan at ugali. Utos ni Marco. Nagunat si Arman, ngunit agad itong sumunod. Kinabukasan, dala niya ang ulat. Sir, taga-probinsya pala siya. May sakit na ina kaya dito nagtatrabaho para makapagpadala ng pera. Wala siyang bisyo, wala ring karelasyon dito. Masipag at maayos ang record niya. Wala kahit anong reklamo mula sa mga supervisor. Tahimik lang si Marco habang nakikinig. May kung anong damdamin sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Kinagabihan, naglakad-lakad si Marco sa loob ng gusali. Halos wala ng tao, ngunit nakita niyang naroon pa rin si Elena. Nakaluhod ito at pinupunasan ang sulok ng sahig. Nakasuot ng lumang uniforme at tila pagod na pagod. Pero bakas pa rin sa mukha ang determinasyon. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ni Marco. Nagulat si Elena at agad tumayo. Pasensya na po sir, natagalan lang po ako. Gusto ko lang po kasing siguraduhin na malinis lahat bago ako lumabas. Tumango lang si Marco at tinitigan siya ng matagal bago tumalikod. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may hinahanap siyang sagot sa pagkatao ng dalaga. Pagbalik niya sa kanyang opisina, pinatawag niya ulit si Arman. Arman, pakiramdaman mo siya.
Gusto kong malaman kung totoo ang kabutihan ng ugali niya o kung isa lang itong palabas. Masyado nang maraming mapagkunwari sa paligid ko. Ayokong maloko. Kung ganun po, sir, plano ba ninyong subukan siya? Tanong ni Arman. Eksakto. Hindi ko pa alam kung paano, pero gagawa ako ng paraan. Gusto kong makita kung paano siya magdedesisyon sa oras ng tukso. Mariing sagot ni Marco. Habang kinakausap niya si Arman, bumalik sa isip ni Marco ang maraming tao na kanyang pinagkatiwalaan noon, pero siya ring nagtaksil sa kanya. Mga kaibigan, dating karelasyon at ilang opisyal ng kumpanya, lahat sila ay naging dahilan kung bakit naging sarado ang kanyang puso. Ngunit ngayong may nakita siyang tila naiiba, nagpasya siyang subukin ito upang makatiyak. Sa mga sumunod na araw, pinagmamasdan niya si Elena mula sa malayo. Nakita niyang hindi ito sumasama sa mga co-workers na mahilig magchismis. Kapag binibiro o kinukutya ng iba dahil sa kanyang luma at sirang sapatos, hindi ito pumapatol. Sa halip, mas pinipili nitong tumahimik at ngumiti. Sa kafeterya, hindi niya alintana ang mga mapanlait na tingin habang kumakain ng baon na tuyo at kanin. Minsan, narinig ni Marco ang usapan ng dalawang empleyado. Alam mo, parang ang yabang ng janitress na yun. Ang tahimik kasi, parang ayaw makihalubilo. Hindi kaya mahirap lang talagang buhay niya? Baka naman nahihiya lang siya. Sagot ng isa. Napailing si Marco. Ang mga taong ito, walang alam sa totoong sakripisyo ng isang tao, pero handang humusga agad. Doon niya mas lalong naramdaman na gusto niyang malaman kung tunay bang iba si Elena. Hindi lang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil tila may pinapakita itong bagay na hindi matutumpasan ng pera. Integridad. Isang gabi habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, napatingin siya sa mga alahas na regalo sa kanya ng iba't ibang negosyante at kasosyo. Doon nagsimula ang kanyang ideya. Kung mailalagay ko ang ganito sa sitwasyon niya, paano kaya siya magre-react? Tutupso ba siya o mananatiling tapat? Bulong niya sa sarili. Sa sandaling yon, nabuo ang plano ni Marco. Isang pagsubok na magpapakita kung sino nga ba si Elena sa likod ng kanyang katahimikan at kasipagan. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magpapabago hindi lamang sa buhay ng dalaga, kundi maging sa kanyang sariling pananaw sa mundo. Lumipas ang ilang linggo mula nang buo ni Marco ang kanyang plano. Habang nakaupo sa kanyang opisina, hawak niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mamahaling singsing na gawa sa puting ginto at may nakapalamuti pang brilyante. Isa itong alahas na madali sanang makakapukaw ng tukso sa kahit sinong makakita. Arman, tawag niya sa kanyang assistant. Handa ka na ba? Opo sir, gagawin ko na po ang sinabi ninyo. Sagot ni Arman, medyo may alinlangan sa tinig. Hindi niya lubos maintindihan kung bakit kailangan pang subukin ng CEO ang isang simpleng janitress. Pero bilang tauhan, wala siyang nagawa kundi sumunod. Kinabukasan, abala si Elena sa kanyang trabaho. Hawak ang mop, naglilinis siya ng sahig malapit sa hallway na dinaraanan ng mga bisita. Pawis na pawis siya, pero patuloy pa rin sa paglalakad at pagpunas ng bawat sulok. Hindi niya namalayang inihulog ni Arman ang kahon ng alahas malapit sa basurahan gaya ng plano ni Marco. Ilang minuto ang lumipas bago ito napansin ni Elena. Ano to? Bulong niya sa sarili nang makita ang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan at halos malaglag ang kanyang panga nang makita ang loob. Isang mamahaling singsing kumikislap sa ilalim ng ilaw. Diyos ko, mahina niyang sambit, nanginginig ang mga kamay. Alam niyang ang ganitong bagay ay kayang makabili ng lupa, bahay o gamot na sapat para sa kanyang ina sa probinsya. Ngunit sa halip na matukso, mabilis niyang isinara ang kahon. Tumingin siya sa paligid at naghanap ng taong may-ari. Baka may nahulog lang na bisita, naisip niya. Sa halip na itago, dumiretso siya sa Lost and Found office ng kumpanya. Kuya, may nahanap po akong singsing. Baka may naghanap nito. Magalang niyang sabi sa guard na naroon. Nagulat ang gwardya at tinitigan siya. Grabe ka naman ate.
Kung iba siguro ang nakakita nito, baka hindi na nagbalik. Ngumiti lang si Elena. Hindi naman po akin to. Mas mabuting ibalik kaysa mapasama pa ako. Habang nagaganap ito, palihim na pinapanood ni Marco mula sa CCTV ang bawat galaw ng dalaga. Tahimik siyang nakaupo sa opisina, nakatitig sa monitor at hindi makapaniwala sa nakita. Karamihan ng tao siguradong kukunin ang ganoong kayamanan at hindi na magbabalik. Ngunit si Elena, walang pag-aalinlangan na ginawa ang tama. Kinabukasan, nagpatawag ng maikling pagpupulong si Marco kasama ang ilang empleyado, kabilang ang ilang supervisor ng janitorial staff. May nahanap daw ngayong singsing kahapon, tama ba? Tanong niya, diretso kay Elena. Nagulat si Elena at tumango. Upo sir, natagpuan ko po malapit sa basurahan kaya agad ko pong dinala sa lost and found. Hindi mo ba naisip na itago na lang yon? Tanong ni Marco. Malamig ang tono pero nanunuri ang tingin. Hindi po sir, hindi naman po akin yon. At kahit gaano pa kahirap ang buhay ko, hindi ko po kayang kunin ang hindi para sa akin. Sagot ni Elena, diretso at walang takot. Tahimik ang buong silid. Lahat ay nakatingin kay Elena, parang hindi makapaniwala sa kanyang sagot. Ilang supervisor ang lihim na humanga, ngunit may ilan ding napailing, iniisip na sayang ang pagkakataon. Pwede ka nang umalis, utos ni Marco matapos ang ilang segundo ng katahimikan. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, pero sa loob-loob niya, nabuo ang isang pag-usisa na mas malalim pa. Paglabas ni Elena, napatingin siya kay Arman. Sir, nakita niyo naman, maliwanag pa sa sikat ng araw na malinis ang intensyon niya. Umiling si Marco, hindi pa ako kumbinsido. Pwedeng palabas lang iyon, madaling gumawa ng tama kapag alam mong may nakapingin. Pero paano kung hindi na siya binabantayan? Sa mga sumunod na araw, mas pinagtuunan ni Marco ng pansin ang kilos ni Elena. Pinapanood niya sa CCTV, pinapakinggan ang mga report ng mga gwardiya at palihim na pinakikiramdaman ang reputasyon ng dalaga. Lahat ay nagsasabing mabait, masipag at tapat. Ngunit sa isip ni Marco, kailangan niya ng mas malalim na pagsubok. Isang sitwasyong wala na talagang ibang makakaalam kundi ang mismong konsensya ni Elena. Samantala, si Elena naman ay nagpatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay. Pagkatapos ng trabaho, umuuwi siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Doon sa ilalim ng mahina at kumukurap na ilaw, sinusulat niya ang mga liham para sa kanyang ina. Nay, huwag kayong mag-alala. Nakapagpadala na po ako ulit ng kaunting pera. Sana po ay gumaling na kayo. Konting tiis na lang, Nay. Gaganda rin ang buhay natin. Madalas din siyang makipagkwentuhan sa kapwa janitress na si Rosa. Elena, bakit ba ang tiyaga mo? Kung ako siguro ang nakakita nung singsing, baka naibenta ko na. Biro ni Rosa. Napangipi lang si Elena. Hindi lahat ng kinang ay dapat kunin. Mas mahalaga sa akin na makatulog ng mahimbing kaysa yumaman sa maling paraan. Ngunit habang naglalakad siya pauwi isang gabi, hindi niya alam na may mga matang patuloy na sumusubaybay sa kanya. Mga tauhan ni Marco na inutusan upang bantayan ang bawat kilos niya. Ipinapadala nila ang ulat gabi-gabi sa CEO na lalong nagiging determinado sa kanyang plano. Sa loob ng kanyang opisina, muling kinausap ni Marco ang sarili sa harap ng salamin. Kung totoo nga ang kabutihan mo, Elena, malalaman ko. At kung hindi ka naiiba sa lahat ng iba pang lumapit sa akin para lang sa yaman. Sa puntong iyon, tuluyan nang nabuo sa isip ni Marco ang susunod na mas malalim na pagsubok. Isang hakbang na maglalagay sa reputasyon ni Elena sa bingit ng kapahamakan at magbibigay ng malinaw na sagot sa matagal na niyang tanong. Sino nga ba talaga si Elena? Ang simpleng janitress na tila hindi natitinag ng tukso sa kanyang malawak at marangyang opisina. Nakaupo si Marco habang hawak ang isang tasa ng kape. Nakatingin siya sa labas ng salaming bintana na tanaw ang kumikislap na ilaw ng lungsod. Sa isip niya, hindi pa sapat ang nakita niya mula kay Elena noong una. Totoo, binalik nito ang singsing na kanyang inihulog. Ngunit para kay Marco, masyadong simple ang sitwasyon na iyon. Ang tunay na karakter ng tao
ayon sa kanyang paniniwala, ay nasusubok lamang kapag wala ng ibang makakakita at kapag ang tukso ay hindi basta maitatanggi. Hindi sapat ang ginawa niya, bulong ni Marco sa sarili. Kailangan ko ng mas malalim na pagsubok. Kung siya'y totoo, makikita ko. Kung hindi, malalaman ko rin. Pinatawag niya si Arman at agad itong dumating dala ang ilang papeles. Sir, ano pong kailangan ninyo? Tanong ng asistan. Tungkol kay Elena, gagawa tayo ng mas malaki at hindi madaling palagpasin na pagsusubok. Hindi ko tatanggapin ang mga simpleng sitwasyon. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao siya kapag ang buong mundo ay laban sa kanya. Mariin na wika ni Marco. Nag-aalaman si Arman, ngunit nagtanong pa rin. Paano po natin gagawin iyon, sir? Napangiti si Marco, malamig at mapaglaro. Sa kanyang bag, ilalagay natin ang mga alahas. Hindi basta isa o dalawa, kundi isang buong set na walang dudang mapapansin ng kahit sino. At kapag natuklasan iyon, hindi niya maipapaliwanag kung paano napunta sa kanya ang mga iyon. Doon natin makikita kung paano siyang haharap sa akusasyon. Kinabahan si Arman. Sir, hindi po ba masyadong mabigat ang ganitong klase ng pagsubok? Baka masira ang buhay niya. Kung malinis siya, hindi siya matitinag. Putol ni Marco, malamig ang boses. Kung hindi, ibig sabihin, isa lang siyang tulad ng iba. Mas pipiliin kong masiguro kaysa magkamali. Kinabukasan, sinimulan na ang plano. Pumili si Marco ng kahon ng alahas mula sa kanyang personal na koleksyon. Mga hikaw, kwintas at dalawang mamahaling singsing. Ang halaga nito ay katumbas ng isang bahay at lupa sa syudad. Bago pa man maipadala ang lahat, kinausap niya ang kanyang mga tauhan. Siguraduhin ninyong mailalagay ninyo ito sa bag ng janitress. Gawin ninyo ng maingat, walang makakakita. At pagkatapos, bantayan ninyo siya mula sa malayo. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya, utos niya. Sa oras ng pahinga ni Elena, lumabas siya ng opisina upang magpunta sa kantina. Naiwan ang kanyang bag sa loob ng janitorial closet na hindi nakasara ng husto ang pinto. Doon, pumasok ang isa sa mga tauhan ni Marco at palihim na isinilid ang kahon ng alahas sa ilalim ng bag. Hindi man lang nito napansin na may nadagdag sa kanyang gamit. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Elena, pagod pero nakangiti. Kinuha niya ang kanyang bag at nagpatuloy sa trabaho. Hindi niya alam na ang simpleng araw na iyon ay magiging simula ng isang mabigat na pagsubok na magbabago ng kanyang buhay. Sa kabilang banda, nakaupo si Marco sa kanyang opisina at pinagmamasdan ang live feed mula sa CCTV. Nakikita niya kung paanong walang kamalay-malay si Elena na dala-dala na niya ang kahon ng mga alahas. Sa likod ng kanyang isip, ramdam niya ang pagdududa at kaba. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may parte sa kanya na umaasang hindi siya bibiguin ng dalaga. Kinagabihan, bago magsara ang kumpanya, inutusan ni Marco ang head ng security. Magkakaroon tayo ng random inspection bukas. Siguraduhin mong isa sa mga unang mabubuksan ang bag ni Elena. Opo, sir. Mabilis na sagot ng security head. Hindi man alam ng lalaki ang tunay na dahilan, pero sinunod niya agad ang utos ng CEO. Habang nakaupo sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, walang kamalay-malay si Elena na may nakaabang na unos para sa kanya. Tahimik siyang kumakain ng pinapay na may palaman na kaunting mantikilya. Sa tabi niya, nakahanda ang sobre ng pera na ipapadala sa kanyang ina kinabukasan. Habang sinusulat niya ang liham para dito, hindi niya alam na sa susunod na araw, ang kanyang pangalan ay mababahira ng isang mabigat na paratang. Konting tiis na lang, Nay, magiging maayos din ang lahat. Bulong ni Elena habang pinupunasan ng mata. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, si Marco ay hindi mapalagay. Nakatitig siya sa mga alahas na nakapaloob sa ibang kahon sa kanyang mesa. May halong lungkot at kaba ang kanyang damdamin. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang ginagawa, ngunit naniniwala siyang kailangan niya ito upang makilala ang tunay na pagkatao ng dalaga. Habang nag-iisa,
Muling sumagi sa isip niya ang nakaraan. Mga taong pinagkatiwalaan niya, ngunit siya ring lumapastangan sa kanyang tiwala. Isang dating kasosyo ang nagbulsa ng milyon-milyon at muntit ng pabagsakin ng kumpanya. Isang dating kasintahan ang iniwan siya nang malamang may mas mayamang lalaki. Sa lahat ng ito, natutunan niyang huwag basta magtiwala. Kung tunay ka, Elena, kung tunay ka, mahina niyang sambit habang nakapikit. At sa mga oras na iyon, natapos ang unang yugto ng kanyang plano. Nakaabang ang lahat sa magiging reaksyon ni Elena. Hindi na ito simpleng singsing lamang, kundi isang buong kahon ng kayamanan na madaling mag-udyok ng tukso at pagsira sa kanyang pangalan. Sa susunod na araw, sa oras ng inspeksyon, doon magsisimula ang tunay na pagsubok ng kanyang integridad at pagkatao. Mabilis na kumalat sa buong gusali ang balita tungkol sa gaganaping biglaang inspeksyon. Para sa karamihan, isa lamang itong karaniwang hakbang ng kumpanya upang masigurong walang mga kontrabando o ipinagbabawal na bagay na naipapasok ng mga empleyado. Ngunit para kay Elena, isang araw lang na parang dati ang kanyang pakiramdam. Wala siyang kaalam-alam na isa itong bitag na nakalaan para sa kanya. Bago magsimula ang araw, maaga siyang pumasok. Dala ang kanyang lumang bag na kupas na at ilang ulit nang natahi dahil sa pagkasira. Naglakad siya patungo sa janitorial closet. Doon niya inilapag ang bag habang nagpalit ng uniform. Hindi niya alam na nakamasid ang isang tauhan ni Marco na lihim na nakatalaga para ipasok ang kahon ng mga alahas sa kanyang gamit. Habang nakatalikod si Elena, abala sa pag-aayos ng mop at timba, dahan-dahan na pumasok ang lalaki at isinilid ang kahon ng mga mamahaling alahas sa ilalim ng kanyang bag. Maingat ang bawat galaw, halos walang ingay. Pagkatapos ay agad itong umalis na parang walang nangyari. Nang bumalik si Elena, kinuha niya ang bag at isinara ang locker. Ni hindi man lang napansin na may dagdag ng laman sa kanyang dala. Lumipas ang mga oras at tuloy-tuloy sa trabaho ang lahat ng empleyado. Naglilinis si Elena ng sahig sa malapit sa lobby, pawisan ngunit nakangiti. Nang bigla siyang tawagin ng isang gwardya, "Miss Elena, pa-check po ng bag ninyo mamaya, kasama ng lahat ng staff. Random inspection lang po ito." "Opo, walang problema," magalang na sagot niya, walang bahid ng kaba. Pagsapit ng hapon, pinatawag ang lahat ng janitorial staff para sa inspeksyon. Isa-isang binuksan ang mga bag. Wala namang nakitang kakaiba hanggang dumating na ang turno ni Elena. Inabot niya ang kanyang bag nang walang pag-aalinlangan. Ngunit nang buksan ito ng gwardya, lahat ay natigilan. "Sandali lang. Ano to?" Bulalas ng gwardiya habang binubuksan ang kahon na nakasilim sa ilalim. Lumiwanag ang mga mata ng mga nakapaligid na staff at supervisor. Mga kwintas, hikaw at mamahaling sungsing ang bumungad. Napasinghap ang lahat. "Hindi po akin yan," mabilis na paliwanag ni Elena. Nanginginig ang tinig. Ngunit agad nagbulungan ang ilan. "Grabe, magnanakaw pala siya. Akala ko pa naman mabait. Ang kapal ng muka." Matagal na siguro niyang ginagawa to. Napaiyak si Elena at pilit na ipinaliwanag ang sarili. "Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Mangako po ako, hindi ko po kinuha yan." Ngunit tila wala nang nakikinig. Kahit ang ilang kasamahan niyang janitress, napailing na lang at umiiwas ng tingin. Takot na madamay, ipinitawag siya agad sa opisina ni Marco. Nakaupo ang CEO sa kanyang swivel chair, malamig ang ekspresyon habang nakatingin sa kanya. Sa gilid, naroon ang head of security at dalawang supervisor. Inilapag sa mesa ang kahon ng alahas na nakita sa kanyang bag. "Elena," malamig na wika ni Marco, "ano ang paliwanag mo dito?" "Sir, hindi po akin ang mga iyan. Wala po akong ideya kung paano napunta sa bag ko. Mangako po ako, hindi ko po gagawin yan kahit kailan." Kung ganon, tugon ni Marco, "bakit sa bag mo nakita? Ikaw lamang ang may access sa gamit mo." Napaluhod si Elena, umiiyak. "Sir, pakisabi po ninyong hindi ito totoo. Ang tanging hawak ko lang po sa buhay ko ay ang pangalan ko at ang tiwala ng nanay ko sa akin.
Hindi ko po sisirain yon. Ngunit malamig pa rin ang tingin ng lahat sa kanya. Kahit ang HR officer na naroon ay nagsalita. Miss Elena, mabigat ang paratang na ito. Kung hindi ka aamin, wala tayong magagawa kundi iproseso ang iyong agarang termination. Maraming empleyado ang nakasaksi sa labas ng opisina. Ang iba'y napapangiti, ang iba na may nagdududa. Ngunit karamihan ay mabilis na humusga. Magnanakaw si Elena. Ang mabait at tahimik na janitress na kilala nila ay biglang naging paksa ng kahihiyan. Habang nangyayari ito, lihim na pinapanood ni Marco ang bawat reaksyon ni Elena. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng matinding akusasyon at panghuhusga, nanindigan pa rin ito sa kanyang kasinungalingan. Walang bakas ng pagkakamali, walang pilit na pagtatanggol. Pawang katapatan ang bumabalot sa kanyang tinig at mga luha. Pagkatapos ng mahabang usapan, pinayuhan siyang pumirma na lamang ng resignation letter upang maiwasan ang mas malaking iskandalo. Wala nang nagawa si Elena kundi tanggapin ito. Mahigpit niyang hawak ang bulpen, nanginginig habang sinusulat ang kanyang pangalan. Paglabas niya ng opisina, halos lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Puno ng panghuhusga, pang-uusig at panlalait, may narinig pa siyang bulong. Yan ang napapala ng taong marunong magpanggap. Mabait kuno, pero magnanakaw pala. Ang kapal ng muka, buti na lang nahuli siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, tinindigan pa rin ni Elena ang kanyang dignidad. Pinahid niya ang kanyang luha at naglakad ng diretsyo palabas ng gusali. Hindi siya nagsalita ng kahit ano laban sa mga nanira sa kanya. Hindi siya nagmakaawa sa kanyang mga kasama. Ang tanging hawak niya ay ang katotohanang alam niyang wala siyang kasalanan. Sa kanyang pag-uwi, bitbit ang mabigat na damdamin at ang kahihiyan na ipinatong sa kanya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang ina ang nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw sa kanyang puso. Hinding-hindi siya magbabago. Ang totoo ay totoo, kahit pa buong mundo ang kumontra. At sa kanyang pag-alis, si Marco ay nanatiling nakaupo sa kanyang opisina, nakatitig sa alahas na siya mismo ang naglagay. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may halong bigat sa kanyang dibdib. Nakita niya kung paano nanindigan si Elena kahit lahat ay laban sa kanya. Sa kanyang isip, nagsimula na ang tunay na tanong. Hanggang saan kaya kayang ipaglaban ng dalaga ang kanyang integridad? Pagka-uwi ni Elena mula sa opisina, ay ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Wala pang isang araw mula nang mawalan siya ng trabaho, ngunit pakiramdam niya ay para siyang dinurog ng mga pangyayari. Hawak pa niya ang sobre ng kanyang huling sahod at ang resignation letter na pinirmahan niya ng walang laban. Sa maliit na inuupahang kwarto, naupo siya sa sahig habang nakapingin sa dingding na may bakas ng lumang pintura. Ang kanyang bag ay nakalapag sa tabi, at sa loob nito'y naroroon pa rin ang kahon ng makaalahas na hindi niya alam kung paano napunta roon. Binuksan niya ito at muling namangha sa kislap ng mga hiyas. Bakit sa akin ito inilagay? Ano bang nagawa ko para mapaglaruan ng ganito? Bulong niya sa sarili at napahagulgol siya. Sa gitna ng kanyang pagiyak, pumasok sa isip niya ang kanyang ina sa probinsya. Alam niyang magtatanong ito kapag nalaman ang nangyari. Kinuha niya ang cellphone at tumawag. "Anak, kumusta na ang trabaho mo?" Masiglang bati ng ina mula sa kabilang linya. Napaluha si Elena at pinilit magpakatatag. "Maayos lang po, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Nakapagpadala naman po ako ng pera ngayong linggo." Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Alam niyang mas lalo lang manghihina ang kanyang ina kung malalaman nitong nawalan siya ng trabaho. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa opisina hindi upang makipag-away, kundi upang ibalik ang mga alahas. Hindi niya kayang itago ang mga yon, kahit pa pwede niyang ibenta para magkaroon ng pera. Para kay Elena, ang paghawak sa hindi kanya ay kasinungalingan. Pagdating sa lobby, agad siyang hinarang ng guard. "Miss Elena, hindi ka na empleyado rito. Hindi ka na pwedeng pumasok." "Naiintindihan ko po, pero may kailangan lang akong isauli. Importante po ito."
Hinugot niya ang kahon ng alahas mula sa kanyang bag at ipinakita. Nagulat ang guard at agad na tinawagan ang head of security. Ilang minuto pa at dinala si Elena sa opisina ni Marco. Doon, nakaupo ang CEO, nakakunot ang noo, ngunit halatang may kislap ng kuryosidad sa kanyang mga mata. "Bumalik ka pa," malamig na sabi ni Marco. "Opo, sir," sagot ni Elena. Nanginginig ang tinig ngunit nananatiling matatag. "Gusto ko lang pong ibalik ito. Hindi ko po alam kung paano napunta ito sa bag ko. Pero sigurado po akong hindi ito akin. Kaya sana po tanggapin ninyo ulit." Inilapag niya ang kahon sa mesa ni Marco. Tinitigan siya ng CEO, sinusuri ang bawat galaw. Sa loob-loob niya, hindi niya inaasahang ibabalik ng dalaga ang alahas. Inakala niyang baka maitago na ito o ibenta. Ngunit narito si Elena, dala pa rin ang kahon, walang pag-aalinlangan. "Bakit mo ibinalik?" tanong ni Marco, halos hindi makapaniwala. "Dahil hindi po akin, sir. Kahit pa wala na akong trabaho, hindi ko po kailanman aangkinin ang hindi para sa akin. Mas mabuti na pong mawalan ako ng lahat, basta't hindi ng sarili kong danggal." Napatahimik ang lahat ng naroon. Maging ang head of security ay hindi makapagsalita. Ang HR officer na minsang pumilik sa kanya na mag-resign ay nakayuko, tila nahiya sa kanyang narinig. Ngunit sa halip na purihin, pinanatili ni Marco ang malamig na ekspresyon. "Maaari ka nang umalis." Tumangulang si Elena, pinahid ang luha at tumalikod. Paglabas niya ng opisina, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mga mata ng mga empleyadong minsang humusga sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagpakita ng panghihina. Mataas ang kanyang noo at matatag ang kanyang paglakad. Sa loob naman ng opisina, naiwan si Marco na nakatingin sa kahon ng alahas. May kung anong kumikiliti sa kanyang konsensya. Hindi siya sanay makakita ng ganoong uri ng katapatan, lalo na mula sa isang taong walang-wala. Kinagabihan, habang nag-iisa sa kanyang bahay na puno ng luho at kayamanan, hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Elena. "Mas mabuti nang mawalan ako ng lahat, basta't hindi ng sarili kong dangal." Umalingaw-ngaw ito sa kanyang isipan, at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Isang tanong kung tama ba ang ginawa niyang pagsubok. Samantala, si Elena ay muling naglakad pa uwi sa kanyang inuupahang kwarto. Sa kabila ng sakit at kahihiyan, ramdam niyang panatag ang kanyang loob. Wala siyang dala kundi ang dignidad na hindi kayang bilhin ng pera. At iyon ang unang malaking pagsubok na kanyang nalampasan. Habang nakahiga sa kanyang maliit na kama, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. "Diyos ko, bigyan ninyo po ako ng lakas. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas, pero alam ko pong hindi ninyo ako pababayaan." At sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng hirap, natulog si Elena ng may kapayapaan sa kanyang puso. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit na pinakamahal na alahas sa mundo. Makalipas ang ilang araw, mula nang isoli ni Elena ang kahon ng mga alahas, patuloy pa rin ang usap-usapan sa kumpanya. Kahit wala na siya roon, hindi pa rin tumitigil ang bulungan ng mga empleyado tungkol sa kanya. Para sa ilan, magnanakaw siya na muntik ng nakaligtas. Para naman sa iba, hindi sila makataniwala na may taong kaya pang ibalik ang ganoong kayamanan. Ngunit para kay Elena, hindi na mahalaga kung ano ang iniisip ng iba. Ang mas mahalaga ay ang kanyang desisyon, ang panindigan ang kanyang integridad. Sa maliit niyang inuupahang kwarto, matagal siyang nakatulala sa kahon ng kahoy kung saan niya iniingatan ang mga bagay na may sentimental na halaga. Mga lumang litrato ng kanyang ina, ilang liham at mga simpleng alaala mula sa kanilang baryo. Ngunit ngayon, wala na siyang trabaho, wala na ring malinaw na kinabukasan. "Paano na ako makakapagpadala kay nanay?" tanong niya sa sarili habang nakatingin sa sobre ng perang natira. Sa gilid ng kanyang mesa, nakapatong ang reseta ng mga gamot na kailangang bilhin ng kanyang ina. Halos hindi niya malaman kung saan siya magsisimula. Kinabukasan, bitbit ang mabigat na damdamin, lumabas siya at nagtungo sa simbahan. Doon siya lumuhod sa harap ng altar. "Panginoon, alam niyo po ang totoo.
Hindi ko po kaya ang ganitong sitwasyon, pero naniniwala akong may dahilan kayo. Naway bigyan niyo ako ng lakas para makatawid sa lahat ng ito. Pagkatapos magdasal, milingon niya ang kahon ng alahas na nakabalot pa sa supot. Alam niyang dapat niyang gawin ang tama, kaya't lumapit siya sa pari at iniabot ito. Father, hindi ko po alam kung paano napunta sa akin ang mga ito, pero hindi po ako ang may-ari. Kung maaari, gamitin po ninyo ito para makatulong sa mga nangangailangan. Sa ganitong paraan, hindi po masasayang ang halaga ng mga alahas na ito. Nagulat ang pari at halos hindi makapaniwala. Anak, alam mo bang ang halaga nito ay napakalaki? Pwede ka nang yumaman sa isang iglap. Gumiti si Elena kahit nangingilid ang luha. Father, hindi po kayamanan ang kailangan ko. Ang kailangan ko po ay kapayapaan ng loob. Mas mabuti pong magamit ito para sa kabutihan kaysa manatili sa akin at magdala ng bigat sa konsensya. Hindi alam ni Elena na sinusundan pa rin siya ng mga tauhan ni Marco. Nakita nila ang mismong eksena at agad na iniulat ito sa kanilang tamo. Sa kabilang banda, nang makarating ang balita kay Marco, natigilan siya. Hawak niya ang ulat mula sa kanyang tauhan habang nakaupo sa malapad niyang mesa. Ibinalik niya sa simbahan. Bulong niya, tila hindi makapaniwala. Hindi niya man lang inisip na gamitin iyon para sa sarili niya. Sa kanyang isip, nagsimulang mabasag ang pader ng kanyang pagdududa. Marami na siyang nakitang tao na lumapit sa kanya para sa pera. Mga taong walang iniisip kundi sariling kapakinabangan. Ngunit si Elena, isang babaeng walang-wala, pinili pang isuko ang kayamanang hawak-hawak na niya. Ilang araw ang lumipas, muling nagpakita si Marco sa simbahan. Tahimik siyang pumasok at kinausap ang pari. Nakita niya mismo ang kahon ng mga alahas na iniwan ni Elena, nakalagay sa isang maliit na silid ng simbahan. Tinitigan niya ito at napabuntong hininga. Napakabihira ng ganong tao, bulong niya. Samantala, si Elena ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na pakikibaka. Naghanap siya ng panandaliang trabaho, pagtitinda ng pagkain sa kanto, paminsan-minsang paglilinis ng bahay ng mga kapitbahay. Kahit maliit ang kita, ginagawa niya ang lahat para lang makapagpadala ng pera sa kanyang ina. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ina sa telepono, pinilit niyang maging masaya ang kanyang tinig. Nay, huwag po kayong mag-alala. Nakaipon po ako ng kaunti. Makakabili na kayo ng gamot. Salamat anak, sagot ng ina, kahit naramdaman nitong may bigat sa tinig ng anak. Basta huwag mong pababayaan ang sarili mo. Habang hawak ang cellphone, napaluha si Elena. Alam niyang hindi niya kayang ipaalam ang buong katotohanan. Ayaw niyang mabigatan pa ang kanyang ina. Sa puntong iyon, mas lalo niyang pinagtibay ang kanyang loob. Hindi siya titigil. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, pipiliin pa rin niyang manindigan sa tama. Kahit pa lahat ng tao sa paligid niya ay naniniwala sa kasinungalingan, ang konsensya at paninindigan niya ang magsisilbing lakas niya. Habang naglalakad pa uwi isang gabi, nakatingala siya sa mga bituin. Sa kanyang puso, nagpasya siya, hindi ako magpapatalo sa kasinungalingan. Hinding-hindi ko sisirain ang pangalan ko, kahit kailan. At sa desisyong iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Elena. Isang kabanata na magdadala sa kanya sa mas mabigat na pagsubok. Ngunit siya ring magpapatunay ng kanyang katatagan at dangal. Habang nagpapatuloy si Elena sa kanyang simpleng kabuhayan, sa labas ng kumpanya, si Marco naman ay hindi mapalagay. Sa bawat gabi na siya'y nag-iisa sa kanyang penthouse, laging bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng dalagang janitress na walang alinlangang ibinalik ang mga alahas sa simbahan. Naisip niya, kung ako ang nasa kalagayan niya, magagawa ko rin kaya ang ginawa niya? Hindi sanay si Marco na naguguluhan. Mula pagkabata, nasanay siyang lahat ng bagay ay nakukuha niya. Kayamanan, respeto, at kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, tila isang simpleng babae ang nakabasag ng kanyang tiwala sa sariling paniniwala. Isang araw, matapos ang isang mahabang pagpupulong, napagpasyahan niyang kausapin ang pari na tumanggap ng alahas mula kay Elena. Dumating siya sa simbahan, sakay ng kanyang itim na kotse, simple ngunit elegante ang kanyang suot.
Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan ng loob ng simbahan. "Magandang hapon po, Father," bati niya. Nagulat ang pari ngunit agad siyang ngumiti. "Magandang hapon din, iho. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Lumapit si Marco at tumikim. "Ako po si Marco Villarreal. Ako ang may-ari ng mga alahas na iniwan dito ng isang dalaga. Gusto ko lang pong makumpirma. Si Elena nga po ba ang nagdala nito?" Tumango ang pari. "Oo anak, isang simpleng babae na may mabuting puso. Ipinagkatiwala niya ito sa simbahan dahil naniniwala siyang mas makabubuting magamit ito para sa mga nangangailangan." Natigilan si Marco. Hindi niya ba naisip na gamitin iyon para sa sarili niya? Alam ba niya kung gaano ito kahalaga? Ngumiti ang pari at tumingin sa krus sa altar. Alam niya, pero para sa kanya, higit na mahalaga ang panatag na konsensya kaysa anumang kayamanan. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yon, hiho. Napakabihira. Sa puntong yon, ramdam ni Marco ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung hiyaba o paghanga ang nangingibabaw, ngunit malinaw na nabasag ang kanyang matagal na paniniwala na lahat ng tao ay kayang bilhin ng pera. Pagbalik sa kumpanya, inatawag na si Arman. "Nakita ko na mismo, Arman. Ang pari ang nagkumpirma. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko ngayon." "Sir, ibig sabihin, totoo ang lahat ng sinasabi niya. Malinis talaga siya," sagot ni Arman, na halatang natutuwa sa panibagong pagtingin ng kanyang amo. Napatingin si Marco sa mesa, malalim ang iniisip. "At ako mismo ang dahilan kung bakit siya nawala ng trabaho. Ako ang dahilan kung bakit siya pinahiya sa harap ng lahat." Sa mga sumunod na araw, hindi mapigilan ni Marco ang kanyang sarili na alalahanin ang mukha ni Elena, ang kanyang mga luha. Ngunit higit sa lahat, ang tapang na ipinakita niya sa kabila ng lahat ng akusasyon. Sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang kagustuhang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Samantala, si Elena naman ay patuloy na lumalaban sa araw-araw na hamon ng buhay. Sa bawat kanto na kanyang pinapasutan para magbenta ng kakanin, dama niya ang hirap. Ngunit hindi siya nawawalan ng ngiti kapag naiisip ang kanyang ina. Sa bawat perang naiipon, agad niya itong ipinadadala sa probinsya. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng paninda sa maliit na mesa sa gilid ng kalsada, lumapit ang isang matandang babae. "Iha, balita ko ikaw, yung janitress na napaalis sa malaking kumpanya. Pero ang narinig ko, ikaw raw ay nagsauli ng alahas na milyon-milyon ang halaga." Nagulat si Elena at nahiya. "Naku, wala po yun. Ginawa ko lang po ang tama." Ngumiti ang matanda. "Iha, hindi lahat ng tao kayang gawin ang ginawa mo. Huwag mong isipin na maliit ang iyong ginawa. Sa mata ng Diyos, napakalaki niyon." Umiwas si Elena at nagpatuloy sa pagtitinda. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niyang kahit papaano ay mayroong iilang tao na nakakaunawa sa kanya. Samantala, si Marco ay hindi na nakatiis. Isang hapon, iniwan niya ang kanyang sasakyan at naglakad sa kalsadang sinabi ng kanyang mga tauhan na pinagtitindahan ni Elena. Doon niya nakita ang dalaga, nakaupo sa maliit na bangko. Pawisan, ngunit nakangiti habang nag-aalok ng kakanin sa mga dumaraan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang makita siya ni Elena, natigilan ito. Tumayo at nagulat. "Sir Marco?" mahina niyang sabi, halatang hindi makapaniwala. Tumango si Marco at diretso siyang tiningnan. "Elena, kailangan kitang makausap." Sa puntong iyon, nagsimula ang pagbabalik sa katotohanan. Para kay Marco, panahon na upang harapin ang sariling kasalanan. Para kay Elena, ito ang pagkakataong makita ang tunay na ugat ng kanyang pagdurusa. Ang pagkikita nilang iyon ay magsisilbing simula ng pagbabago, hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi sa direksyon ng kanilang mga buhay. At sa harap ng mga dumaraang tao sa kalsada, nagsimula ang isang pag-uusap na magbubukas ng mga sugat, ngunit magbibigay din ng pag-asa para sa hinaharap. Nakatitig si Elena kay Marco habang hawak ang plastik na may lamang kakanin. Hindi siya makapaniwala na ang mismong taong naging dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa ay naroon, nakatayo sa harap ng kanyang maliit na pwesto.
Hindi siya nakapagsalita agad. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Marco. Malamig pa rin ang tinig, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang pagkabalisa. Nagkibit balikat si Elena at marahang tumango. "Kung tungkol po sa mga alahas, sir, wala na akong masasabi pa. Naibalik ko na ang mga iyon. Kung gusto niyo pong kuhanin, nasa simbahan pa rin po." Umiling si Marco. "Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito." Sandali siyang natigilan at saka nagpatuloy. "Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, Elena." Napasinghap ang dalaga. Hindi niya inaasahang maririnig ang mga salitang iyon mula sa bibig ng isang bilyonaryo, lalo na't siya ang mismong nagpahamak sa kanya. "Sir, kung ako man po ang dapat magpasalamat, baka iyon ay sa Diyos na pinagtibay pa rin ang loob ko sa lahat ng nangyari. Pero humingi ng tawad kayo sa akin? Hindi ko po alam kung paano tatanggapin yan." Mahina ngunit matatag niyang tugon. Naglakad si Marco papalapit at inilapag ang kanyang kamay sa mesa ng kakanin. "Ako mismo ang nag-utos na ilagay ang mga alahas sa bag mo. Sinubok kita dahil gusto kong makita kung totoo ang kabutihan mo. Pero hindi ko inisip na magiging dahilan iyon ng pagkawala mo ng trabaho at pagkasira ng pangalan mo." "Elena, nagkamali ako." Natulala si Elena. Hindi niya inaasahang ganoon kadiretso aminin ang isang tulad ni Marco. Ngunit sa halip na galit, isang malamig na katahimikan lamang ang lumutang sa pagitan nila. "Sir, alam niyo ba kung gaano kahirap yung pinagdaanan ko?" Nanginginig ang tinig ni Elena habang pilit pinipigil ang luha. "Pinawag akong magnanakaw, pinalaya sa trabaho, at halos mawala ng tiwala ang mga taong malapit sa akin. Lahat ng iyon dahil sa isang pagsubok lang." Hindi nakasagot agad si Marco. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng hiya na hindi niya kailanman naranasan dati. Isang CEO na sanay na siya ang tama palagi, ngunit ngayong kaharap niya ang isang simpleng babae, ramdam niya ang bigat ng kanyang kasalanan. "Alam ko," mahinang sabi niya, "at wala akong maibibigay na sapat na paliwanag para maibsan ang sakit na nadama mo. Ang tanging maiaalok ko lang ay ang taos-pusong paghingi ng tawad. Wala akong karapatang humingi ng kapatawaran, pero sana, sa paglipas ng panahon, matanggap mo rin." Napayuko si Elena. Sa loob-loob niya, gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw at sabihin lahat ng hinanakit na naipon niya. Ngunit imbes na galit, awa ang nanaig. Nakita niya sa mga mata ni Marco ang bigat ng kanyang sariling sugat. Hindi lang bilang isang tao, kundi bilang isang taong maraming beses nang nasaktan at niloko, kaya tatutong magsubok ng iba. "Hindi ako galit, sir." Sa wakas ay tugon ni Elena, diretsyo ang tingin sa kanya. "Nagulat lang ako na kaya niyo pa rin gawin yon sa isang taong wala namang ginawang masama. Pero kung humihingi kayo ng tawad, tinatanggap ko. Hindi dahil madali iyon para sa akin, kundi dahil hindi ko gustong manatili ang galit sa puso ko." Tahimik na nakinig si Marco. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kagaanan ng loob. "Salamat, Elena. Hindi ko alam kung paano ko maipapakita ang aking pagsisisi, pero gagawin ko ang lahat para itama ang mali." Matapos ang usapang iyon, pinilit ni Marco na bumalipay Elena kinabukasan. Sa halip na naka-Amerikana, nakasuot siya ng simpleng polo. Binisita niya ang pwesto ng dalaga at bumili ng kakanin. "Magkano lahat ng ito?" tanong niya habang binibilang ang 3 pirasong suman at bibingka. "20 piso lang po, sir," sagot ni Elena. Mumiti si Marco at iniabot ang 1,000. "Sayo na ang sukli." Nagulat si Elena at agad tinanggihan. "Sir, hindi ko po matatanggap yan. Hindi ako sanay tumanggap ng higit sa dapat." Mumiti si Marco, kita ang hinahangaan niyang tapang. "At iyan ang dahilan kung bakit kita hinangaan, Elena. Wala kang katulad." Habang tumatagal, mas lalo pang lumalalim ang paghanga ni Marco sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagnanais na tulungan si Elena, alam niyang hindi madali para sa dalaga na muling magtiwala sa kanya. Kinailangan niyang magpakumbaba, magpakita ng taus-pusong intensyon na hindi ito isa pang pagsubok o laro lamang. 1 linggo ang lumipas, nagpunta si Marco sa bahay na inuupahan ni Elena. Doon sa simpleng silid na yari sa kahoy at yero,
nakita niyang nakasabit ang mga lumang damit at nakahilera ang ilang basyong lata na ginawang lalagyan ng mga gamit. Nakita niya si Elena na abala sa pagsusulat ng liham para sa kanyang ina. "Elena," mahina niyang tawag mula sa pinto. Nagulat ang dalaga, ngunit agad na pinatuloy siya. "Sir Marco, anong ginagawa niyo rito?" Lumapit si Marco at umupo sa lumang upuan. "Gusto ko lang sanang makita kung kumusta ka. At gusto kong ipaalam sa iyo na mula ngayon wala ng mga pagsubok, wala ng laro. Ang gusto ko na lang ay tumulong." Sandaling natahimik si Elena. Pinagmasdan niya ang taong minsang nagpahamak sa kanya, ngunit ngayoy nakaupo sa harap niya, tila mas totoo at mas marupok kaysa dati. Sa kanyang puso, unti-unting bumabalik ang tiwala. Hindi pa buo, ngunit sapat upang bigyan ng pagkakataon ang pagbabago. At sa gabing yun, nagsimula ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang bilyonaryo at isang dating janitress. Hindi ito ugnayang nakabatay sa kapangyarihan o pera, kundi sa pag-amin ng pagkakamali at sa pagtanggap ng kapatawaran. Isang hakbang tungo sa mas malalim na pagbabago sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pag-amin ni Marco at ang kanilang pag-uusap. Bagaman nanatiling maingat si Elena sa pakikitungo sa kanya, unti-unting nagbago ang pananaw ng dalaga. Nakita niya ang pagsusumikap ng bilyonaryo na ipakita na ang kanyang mga salita ay hindi lamang hungkag na pangako. Isang araw, muling dumating si Marco sa bahay na inuupahan ni Elena. Ngunit ngayon, dala na niya ang ilang dokumento at sobre. "Elena," bumad niya, "alam kong mahirap para sa'yo na muling magtiwala sa akin, pero nais kong mag-alok ng isang bagay na makakatulong sa'yo at sa iyong pamilya." Nagulat si Elena. "Sir, sinabi ko na po sa inyo, hindi ko po kailangan ng pera. Basta't malinis ang pangalan ko, sapat na yon." Mumiti si Marco. "Hindi ito simpleng pera lamang. May inaalok akong scholarship para sa'yo. Kung tatanggapin mo, makakapag-aral ka ulit. Pwede kang kumuha ng kursong gusto mo. Hindi ito utang na loob, Elena. Isa itong pagkakataon." Napatitog si Elena sa mga papel na nasa mesa. Matagal na niyang pangarap na makapag-aral muli, ngunit inuna niya ang kanyang ina at ang pangangailangan sa araw-araw. "Sir, hindi ko alam kung kaya ko." "Paano ang nanay ko? Paano ang gastusin dito? Tutulungan din kita roon," tugon ni Marco. "May pondo akong inilaan para sa gamutan ng iyong ina. Ang tanging hihilingin ko lang ay pagbutihin mo ang pag-aaral, hindi para sa akin, kundi para sa iyo mismo." Nagtagal ang katahimikan, ngunit sa huli, pinili ni Elena na pumayag. Alam niyang ito ang pagkakataong matagal na niyang ipinagdasal. Isang pagkakataong hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang ina. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula siyang pumasok sa isang universidad bilang estudyante ng business management. Hindi madali ang kanyang sitwasyon. Kailangang sabay niyang balansihin ang pagiging working student at ang kanyang pag-aaral. Nagtrabaho siya bilang part-time sa isang maliit na cafe upang may dagdag kita. Madalas siyang mapuyat, nagbabasa ng mga libro hanggang hating gabi at gigising ng maaga para pumasok. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya nagreklamo. Sa tuwing nahihirapan siya, naiisip niya ang kanyang ina na nakangiti sa telepono at nagsasabing, "Anak, ipinagmamalaki kita." Sa unibersidad, nakaranas din siya ng pangungutya. May ilan sa kanyang kaklase ang nagtatawanan dahil simple ang kanyang pananamit at baon. "Grabe, working student? Paano siya makakasabay sa atin?" Bulong ng isa. Ngunit hindi niya yon pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang pangarap na makatapos at mapatunayan na kaya niyang makipagsabayan kahit galing siya sa hirap. Samantala, si Marco ay hindi nagkulang sa pagsubaybay sa kanya. Tuwing may pagkakataon, sinusuri niya ang progreso ni Elena. Hindi siya namamagitan sa mga klase nito, ngunit tinitiyak niyang may sapat na suporta ang dalaga upang hindi ito sumuko. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa eskwela at trabaho, nagpunta si Elena sa simbahan. Doon siya muling lumuhod at nagdasal.
Panginoon, salamat po sa bagong pagkakataon. Huwag niyo po sanang hayaang masayang ang tiwala ng mga taong tumutulong sa akin. Bigyan niyo po ako ng lakas para magpatuloy. Hindi niya alam, nasa loob din ng simbahan si Marco, nakaupo sa isang sulok. Tahimik siyang nanood habang nataluhod ang dalaga. Sa kanyang puso, dama niya ang kakaibang paghanga at respeto. Paglipas ng mga buwan, unti-unti nang nagbago ang sitwasyon ni Elena. Masasanay na siya sa buhay estudyante, nakapasa siya sa mga pagsusulit at napansin ng kanyang mga propesor ang kanyang dedikasyon. Miss Santos, napakagaling ng iyong report. Nakikita ko ang potensyal mo, wika ng isang guro sa kanya. Sa bawat papuri at pag-unlad, bumabalik sa kanyang isip ang araw na halos gumuho ang kanyang mundo dahil sa isang maling paratang. Ngunit ngayon, naroon siya, muling bumabangon at nagpapatunay na hindi nasusukat ng posisyon o yaman ang tunay na halaga ng tao. Habang si Marco naman ay mas lalong napapaisip. Ano itong nararamdaman ko? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa larawan ni Elena na kinuha ng isang photographer ng universidad. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ramdam niyang hindi lamang paghanga ang nararamdaman niya. Ito'y isang bagay na mas malalim pa. Ngunit para kay Elena, ang kanyang focus ay malinaw. Ang kanyang ina, ang kanyang pag-aaral at ang pangarap na makapagtapos. Ang lahat ng iba pa, kabilang na ang bilyonaryong minsang nagpahamak sa kanya, ay mga bagay na ilalagay niya sa kamay ng tadhana. At sa bawat araw na lumilipas, nagsisimula ng mabuo ang bagong simula ng isang dalagang minsang winasak ng maling akusasyon. Ngunit ngayon ay muling tumatayo upang patunayan na ang dangal ay higit na mahalaga kaysa anumang alahas o kayamanan. Lumipas ang ilang taon at matagumpay na nakapagtapos si Elena sa universidad. Hindi naging madali ang lahat. Maraming gabing siya'y napupuyat, maraming araw na halos wala siyang makain dahil sa pagtitipid, at maraming pagkakataong gusto na niyang sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, pinili niyang magpatuloy. Sa kanyang graduation day, naroon ang kanyang ina na unti-unti nang gumagaling. At naroon din si Marco, tahimik na nakaupo sa likod, pinagmamasdan siya habang tinatanggap ang diploma. Matapos ang kanyang pagtatapos, muling nagbukas ng pinto para sa kanya ang kumpanyang minsan ay naging lugar ng kanyang kahihiyan. Ngunit ngayon, hindi na siya babalik bilang janitress. Bagkus, siya'y inalok ng posisyon bilang staff sa isa sa mga department ng kumpanya. Noong unang araw ng kanyang pagbabalik, ramdam niya ang kakaibang pakiramdam. Habang naglalakad siya sa parehong lobby na minsang tinahak niya bilang tagalinis, ngayon ay nakasuot siya ng maayos na corporate attire. Marami sa mga empleyado ang natigilan at halos hindi makapaniwala. Siya ba talaga yon? Si Elena? Bulungan ng ilan. Oo nga, siya yung janitress noon na akusado ng pagnanakaw. Pero tingnan mo siya ngayon. Sagot ng kisa, halatang hindi makapaniwala. Narinig ni Elena ang mga bulungan, ngunit hindi niya iyon pinansin. Pinili niyang ngumiti at ipagpatuloy ang kanyang paglakad. Ang mahalaga para sa kanya ay ang bagong simula na kanyang natamo. Hindi para ipamukha sa iba, kundi para patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang bumangon mula sa pagkakadapa. Sa unang linggo ng kanyang trabaho, ipinakita ni Elena ang kanyang dedikasyon. Palagi siyang maagang pumapasok, maingat sa bawat detalye ng kanyang gawain, at palaging nakikinig sa mga nakatataas. Ngunit higit sa lahat, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Madalas siyang bumisita sa janitorial staff room, dala ang pagkain o simpleng pasalubong. Elena, ikaw na ba yan? Bati ng isa sa mga janitress na dati niyang tasamahan. Ngumiti siya at yumakap. Oo ate, pero huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo kakalimutan. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Unti-unti, nakilala siya sa kumpanya hindi lamang bilang bagong staff, kundi bilang taong may malasakit at puso. Kahit ang ilang empleyado na dati nagbansag sa kanya bilang magnanakaw, ay nagsimulang magbago ang tingin sa kanya. Nakita nila kung paano siya nagsumikap at nagtagumpay. Isang araw, inatawag siya ni Marco sa kanyang opisina. Pagpasok niya, nakatayo ang CEO malapit sa bintana, nakatingin sa lungsod. Elena, bungad nito,
Kamusta ka sa bagong tungkulin mo? Opo, sir. Natutuwa po ako na binigyan ninyo ako ng pagkakataong makabalik. Ginagawa ko po ang lahat para hindi kayo mabigo. Tumango si Marco at ngumiti ng bahagya. Hindi ako nagkamali na ibalik ka. Sa lahat ng empleyado, ikaw ang isa sa may pinakamalaking puso para sa trabaho. At iyon ang mas mahalaga kaysa sa anumang diploma. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalo pang lumawak ang papel ni Elena sa kumpanya. Dahil sa kanyang sipag at husay, inangat siya sa mas mataas na posisyon bilang team leader. Marami ang humanga sa kanyang pamumuno, hindi dahil sa tapang o otoridad, kundi dahil sa kanyang malasakit at integridad. Team, alam ko mahirap ang proyektong ito, wika ni Elena sa kanyang mga kasamahan. Pero kung magtutulungan tayo, kakayanin natin. At tandaan, hindi natin kailangang maging perpekto. Kailangan lang nating maging totoo at tapat sa ginagawa natin. Unti-unti, naging inspirasyon si Elena, hindi lamang sa kanyang team, kundi sa buong kumpanya. Maraming empleyado ang lumapit sa kanya upang magpasalamat. Elena, salamat. Kung hindi dahil sa mga payo mo, baka sumuko na ako sa trabaho na ito, sabi ng isang kasama. Ngumiti lamang siya at sumagot, lahat tayo may pinagdadaanan. Ang mahalaga, huwag tayong susuko. Si Marco naman ay patuloy na pinagmamasdan ang pag-usbong ni Elena. Sa tuwing nakikita niya ang dating janitress na ngayon ay respetadong staff, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang paghanga at respeto. Hindi lang basta siya nakaligtas sa kanyang pagsubok, kundi pinatunayan niyang higit pa siya sa lahat ng iyon. Ngunit hindi maiiwasan na may ilan pa ring naiinggit. May ilang executives na nag-uusap sa sulok. Bakit siya ang pinaboran ni Sir Marco? Wala naman siyang karanasan. Janitress lang siya dati. Hindi ko alam, pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi basta-basta kaya si Sir magbigay ng tiwala. Ngunit kahit may naiinggit at nagdududa, patuloy pa rin si Elena sa kanyang trabaho. Hindi niya pinapansin ang mga ingay sa paligid. Ang kanyang focus ay malinaw, gawin ang tama, magsilbing mabuting halimbawa at magbigay inspirasyon sa iba. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang nakilala si Elena sa kumpanya. Sa halip na ituring na isang simpleng empleyado, tiningnan siya bilang simbolo ng pagbabago at pag-asa. Ang kanyang pangalan, na minsang nabahira ng kahihiyan, ay muli nang nabigyan ng bagong liwanag at dangal. At sa kanyang puso, alam niya na ang lahat ng ito ay hindi lamang bunga ng kanyang sipag kundi bunga rin ng kanyang paninindigan na kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang paratang, ang totoo at malinis na puso ang siyang laging mananaig. Lumipas pa ang ilang taon at lalong lumalim ang pagbabago sa buhay ni Elena. Mula sa pagiging team leader, mabilis siyang nakilala sa kumpanya dahil sa kanyang kahusayan sa pamumuno at kakaibang malasakit sa kanyang mga kasamahan. Hindi siya nag-utos ng may takot, kundi ng may respeto. Kapag may problema ang isa, siya mismo ang unang kumikilos para tulungan. Sa mga meeting, kitang-kita ang kanyang kumpiyansa. Kahit dati nanginginig pa ang kanyang boses sa tuwing magsasalita, ngayon ay matatag na niyang naipapahayag ang kanyang mga ideya. Isang beses, sa harap ng mga executives, ipinakita niya ang kanyang plano para sa isang bagong proyekto. Kung maglalaan tayo ng pondo para sa mas maliit na negosyo at tutulungan silang lumago, hindi lang kompanya ang makikinabang. Magiging tulay tayo para sa mga taong nangangailangan. Paliwanag ni Elena, may kasamang diagram sa projector. Tahimik ang silid. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, isa sa mga executives ang napailing. Hindi ba't sobrang idealistic yan? Hindi lahat ng maliliit na negosyo ay magtatagumpay. Ngunit bago pa makasagot si Elena, nagsalita si Marco. Hindi ba't mas mabuti ng subukan kaysa manatili na lang tayo sa kung ano ang nakasanayan? Nakita ko kung paano nagtagumpay si Elena mula sa wala. Kung may isang tao na alam ang halaga ng pagbibigay ng pagkakataon, siya iyon. Pabor ako sa plano niya. Napangiti si Elena, hindi dahil sa suporta ni Marco, kundi dahil alam niyang pinaniniwalaan siya hindi lamang bilang empleyado,
kundi bilang taong may kakayahang magdala ng pagbabago. Dahil dito, lalong tumibay ang kanyang reputasyon. Hindi na siya basta dating janitress na naakusahan ng pagnanakaw. Siya na ngayon ang inspirasyon ng marami, lalo na ng mga nasa mababang posisyon. Madalas siyang lapitan ng mga janitors, clerks at utility staff para magpasalamat. Elena, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko siguro kakayaning magsumikap, sabi ng isang janitor. Ngumiti siya. Lahat tayo may kakayahan. Hindi hadlang ang posisyon para magtagumpay. Ang mahalaga, huwag mong isuko ang sarili mong dignidad. Sa kabila ng kanyang pag-angat, hindi nakalimutan ni Elena ang kanyang pinagmulan. Tuwing Biyernes, bumibisita siya sa janitorial staff room, dala ang pagkain pat mga munting regalo. Pinaparamdam niya sa kanila na pantay-pantay lang silang lahat kahit nasa mataas na posisyon na siya. Samantala, hindi rin nakaligtas kay Elena ang mga pagbabagong nangyayari kay Marco. Mula sa pagiging malamig at istrikto, naging mas maunawain ito sa mga empleyado. Madalas na itong ngumiti at hindi natakot ang unang nararamdaman ng mga tao kapag dumarating siya. Marami ang nakapansin at lahat ay naniniwalang malaking bahagi ng pagbabagong ito ay dahil kay Elena. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan bilang magkasama sa trabaho, hindi rin naiwasan ni Marco na mahulog ang loob niya kay Elena. Tahimik niyang pinagmamasdan kung paano nito hinaharap ang bawat hamon, kung paano siya nakikipag-usap ng buong tapang sa mga tao, at kung paano niya inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng trabaho, nagkasabay silang lumabas ng gusali. Elena, tawag ni Marco habang naglalakad sila sa parking lot. Hindi ko alam kung napapansin mo, pero marami ka nang nabago dito sa kumpanya, pati na rin sa akin. Napatingin si Elena at ngumiti. Sir, hindi naman po ako ang nagbago sa inyo. Kayo po mismo ang nagpasyang magbago. Umiling si Marco. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon sarado pa rin ang puso ko. Ikaw ang dahilan. Nag-init ang pisngi ni Elena sa narinig. Ngunit pinili niyang huwag nang sagutin pa iyon. Para sa kanya, mahalagang manatili muna ang kanilang ugnayan sa propesyonal na antas. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya maitatanggi na nararamdaman niyang kakaiba ang koneksyon nila. Lumipas pa ang mga buwan at mas lalo pang umangat si Elena. Ginawa siyang manager ng isang departamento, bagay na lalong ikinagulat ng marami. May ilan pa ring hindi matanggap. Sa isang pagpupulong, narinig niya ang bulungan ng dalawang executives. Bakit siya na naman ang napili? Marami namang mas may karanasan. Siguro dahil paborito siya ni Sir Marco. Ngunit sa halip na magalit, pinili ni Elena na ipakita ang kanyang kakayahan. Hindi nagtagal, napatunayan niya na karapat-dapat siya sa posisyon. Ang kanyang mga ideya ay nagdala ng mas mataas na kita at mas magandang relasyon sa mga kliyente. At higit sa lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya nagbago kahit na mas mataas na ang kanyang posisyon. Para sa kanya, ang tunay na pag-angat ay hindi nasusukat sa ranggo o pera, kundi sa kakayahang manatiling tapat at makatulong sa kapwa. Isang gabi, habang nasa kanyang opisina, tumingin siya sa salamin at napangiti. Mula sa pagiging janitress, heto na ako ngayon. Pero hindi ko makakalimutan kung saan ako nanggaling. At hindi ko kailanman ipagpapalit ang dangal na minahal ko mula pa noon. At sa kanyang isip, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas matataas pang hamon at tagumpay na kanyang haharapin. Ngunit ngayon, buo na ang kanyang loob. Handa na siyang harapin ang lahat, dala ang kanyang paninindigan at ang aral na natutunan, na ang dangal at kabutihan ay ang tunay na susi sa pag-angat. Habang lalo pang umaangat ang posisyon ni Elena sa kumpanya, hindi rin naiwasan na magkaroon siya ng mga taong lihim na naiinggit at umaayaw sa kanyang pag-usbong. Bagamat marami ang humahanga at natutuwa sa kanyang tagumpay, may ilan namang hindi matanggap na ang isang dating janitress ay ngayoy nasa posisyon ng kapangyarihan. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na presentasyon na pinuri mismo ng Board of Directors, nagtipon ang ilang executives sa isang pribadong restaurant. Isa sa kanila, si Mr. Delgado, ang unang nagsalita.
Hindi ko matanggap na mas pinapaboran siya ni Sir Marco. Marami sa atin ang nagtrabaho ng dekada sa kumpanyang ito. Pero siya, ilang taon pa lang, manager na agad. Sumabat naman si Miss Villanueva na halatang hindi rin natuwa. Tama ka. Ang mas masakit pa, halos lahat ng proyekto ay dumadaan sa kanya. Parang siya na ang pinakapaboritong bataan ng CEO. Ano pa ang silbi natin? Nag-umpisa silang gumawa ng plano upang siraan ang pangalan ni Elena. Una, kumalat ang mga bulungan sa iba't ibang departamento. Nabalitaan mo ba? May relasyon daw si Elena kay Sir Marco, kaya mabilis ang pag-angat niya, sabi ng isa. Kung tutuusin, imposible namang umangat siya ng ganoon kabilis nang walang dahilan. Sagot ng isa pa, dumating ang mga bulong-bulungan sa mga kasamahan ni Elena. Marami ang nagduda, ngunit mayroon ding mga hindi naniwala. Isang araw, narinig mismo ni Elena ang dalawang empleyado na nag-uusap sa pantry. Kaya pala paborito, may relasyon pala. Nanlumo siya, ngunit pinili niyang huwag magsalita. Sa halip, tumalikod siya at tahimik na bumalik sa kanyang opisina. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang lamesa, bumuhos ang kanyang luha. Bakit ba kailangan gawin nila ito? Hindi ba sapat ang lahat ng sakripisyo at pinaghirapan ko? Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, pinahid niya ang kanyang luha at nagdesisyon. Hindi siya susuko. Kinabukasan, dumating ang mas mabigat na pagsubok. May lumabas na isang peking dokumento na nagsasabing nagkaroon ng anomalya sa isa sa mga proyekto na pinamunuan ni Elena. Ang balita'y kumalat sa kumpanya at pati sa mga kliyente. Maraming nagtaka at agad siyang pinatawag sa isang emergency meeting kasama ang board. Elena, bungad ng isang direktor, paano mo ipaliliwanag ang dokumentong ito? Nakasaad dito na ginamit mo raw ang pondo para sa sariling interes. Natigilan siya. Hindi niya alam ang isasagot. Ngunit alam niyang wala siyang kasalanan. Sir, wala po akong kinalaman dito. Hindi po ako kailanman gumamit ng pondo ng kumpanya para sa sarili ko. Wala po akong ibang dala kundi ang aking pangalan at ang prinsipyo ng pagiging tapat. Tahimik ang silid, ngunit halatang may ilan na hindi kumbinsido. Lalo na si Mr. Delgado at Miss Villanueva na lihim na nagpalaganap ng peking dokumento. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Arman, ang assistant ni Marco, kay Elena. Huwag kang mag-alala. Alam namin ni Sir Marco na hindi totoo ang paratang na ito. May paraan para mapatunayan ang katotohanan. Huwag ka lang bibitaw. Napaluha si Elena. Salamat Arman. Sa totoo lang, napakahirap na nito para sa akin. Pero hindi ako susuko. Samantala, si Marco ay hindi nakatiis. Inawag niya ang ilang tauhan upang magsagawa ng investigasyon. Lahat ng records ay muling sinuri at lumabas na walang ebidensya laban kay Elena. Bagkus, nakita nilang may ginawang pagbabago sa mga dokumento na nanggaling sa mismong mga kamay ng dalawang executives. Isang linggo matapos ang paratang, muling nagharap-harap ang board. Iniharap ni Marco ang ebidensya. Mga kasama, malinaw na ang lahat. Si Elena ay walang sala. Ang totoong gumawa ng anomalya ay ang ilan sa inyo. Napayuko sina Mr. Delgado at Miss Villanueva, hindi makapagsalita. Pagkatapos ng pulong, lumapit si Marco kay Elena. Alam ko na mahirap para sa iyo ang lahat ng ito, pero nakita ng lahat kung gaano ka katatag. Hindi mo hinayaang masira ang sarili mong pangalan. Ngumiti si Elena, kahit may luha sa kanyang mga mata. Sir, hindi ko po kayang ibenta ang sarili kong dangal. Kung sisirain ko po iyon, para na rin akong sumuko sa lahat ng pinagdaanan ko. Pagbalik niya sa kanyang opisina, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan. Isa-isang lumapit ang mga ito upang humingi ng tawad at magbigay ng suporta. Elena, pasensya na. Naniwala kami sa maling balita. Gayon, alam namin kung gaano ka katapat. Ikaw ang inspirasyon namin. Sa kabila ng mga kontrabidang pumipigil sa kanya, mas lalo pang tumibay ang posisyon ni Elena sa kumpanya. Hindi dahil sa impluwensya ng isang bilyonaryo, kundi dahil sa kanyang katapatan at lakas ng loob. At sa kanyang puso, alam niyang mas matitinding pagsubok pa ang kanyang haharapin.
Ngunit sa bawat hakbang, handa siyang ipaglaban ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, at ang kanyang prinsipyo, anumang intriga o kontrabida ang humadlang. Mabilis na kumalat ang mga paratang laban kay Elena sa loob ng kumpanya. Ang bulung-bulungan tungkol sa umano'y relasyon nila ni Marco at ang pekeng dokumentong nagpapakita ng anomalya ay nagdulot ng pag-aalinlangad sa ilang empleyado. Sa cafeteria, maririnig ang mga mapanuyang salita. Alam ko na, kaya siya nakapasok sa boardroom meetings. Paborito ng CEO. Kung totoo man yan, sayang. Akala ko pa naman malinis siya. Naririnig lahat ito ni Elena. Kahit masakit, pinili niyang huwag gumanti ng salita. Sa halip, pinatibay niya ang sarili. Sa kanyang isip, ang totoo ay palaging mananaig. Sa mga susunod na linggo, hindi nagpakita ng kahinaan si Elena. Sa halip, ipinakita niya ang kanyang kasipagan at talino. Bawat presentasyon niya sa board ay pulido. Bawat proyekto ay maayos at may resulta. Isang beses, tinawag siya ng kanyang team sa gitna ng overtime. Elena, paano mo nagagawang manatiling kalmado sa kabila ng lahat ng intriga? Tanong ng isa sa kanyang mga kasamahan. Ngumiti si Elena at sumagot, kasi alam kong wala akong ginagawang masama. Kung bibitawan ko ang trabaho dahil sa chismis, sino ang talo? Ako rin. Ang mga salita niyang iyon ay naging inspirasyon sa kanyang team. Mas lalo silang nagtrabaho ng mabuti, hindi lamang para sa proyekto, kundi para patunayan na karapat-dapat ang kanilang pinuno. Habang patuloy ang kanyang pagsisikap, nakahanap si Marco ng ebidensya laban sa mga kumakalaban kay Elena. Sa tulong ng kanyang assistant na si Arman, natuklasan nila ang mga dokumentong inedit at binago ng ilang executives upang siraan si Elena. Dinala ni Marco ang mga papeles sa isang pulong ng board. Mga kasama, wika ni Marco habang nakatayo sa harap. Ang mga paratang laban kay Elena ay pawang kasinungalingan. Heto ang ebidensyang magpapatunay na may ilang tao dito ang gumawa ng peking dokumento upang sirain ang kanyang pangalan. Nagulat ang lahat. Biglang natahimik ang silid habang binabasa ng isa sa mga directors ang ebidensya. Nakayuo sina Mr. Delgado at Miss Villanueva, hindi makatingin sa kahit kanino. Pagkatapos ng pulong, tinawag si Elena ng board. Miss Santos, sabi ng chairman, sa kabila ng lahat ng intriga, ipinakita mo ang iyong katapatan at dedikasyon. Napatunayan mong hindi mo kailangan ng impluensya para umanat. Ikaw ay isang tunay na asset ng kumpanya. Halos maluha si Elena sa narinig. Pinagmasdan niya ang mga taong minsang nagduda sa kanya, ngunit ngayoy nagbibigay ng respeto. Sa kanyang puso, alam niyang nanalo siya hindi dahil sa mga dokumento, kundi dahil sa kanyang paninindigan. Kinabukasan, nagulat si Elena nang salubungin siya ng masigabong palakpakan mula sa kanyang team. Elena, para sa amin, ikaw ang tunay na lider, sabi ng isa. Salamat sa hindi pagsuko. Dahil sa iyo, natuto kaming maniwala sa sarili naming kakayahan, dagdag pa ng isa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Elena na higit pa sa kanyang pangalan ang kanyang naipaglaban. Ipinakita niya sa lahat na walang halaga ang intriga kapag ang katotohanan ay nasa iyong panig. At mula noon, ang respeto ng mga empleyado ay hindi na muling nawala. Bagkus, lalo pang lumalim ang kanilang tiwala kay Elena. Siya na dating janitress na minsang napahiya ay ngayon isang simbolo ng integridad at katatagan sa buong kumpanya. Lumipas ang mga buwan matapos mapatunayan ni Elena ang kanyang integridad. Unti-unti nang naghilom ang sugat ng intriga at paninira. Sa halip na ikahiya, mas lalo pang naging matatag ang kanyang pangalan sa loob ng kumpanya. Ngayon, kapag binabanggit ang pangalang Elena Santos, hindi na ito iniiugnay sa isang dating janitress o sa mga maling paratang, kundi sa isang babaeng nagpamalas ng kakaibang tatag at katapatan. Ngunit para kay Marco, may isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Sa bawat araw na nakikita niya si Elena sa opisina, kung paanong ito'y nagiging inspirasyon sa mga tao, kung paano siya nagtatrabaho ng may malasakit at dedikasyon. Lalong lumalalim ang damdaming pilit niyang itinatago. Minsan, sa kanwang opisina, nakatingin siya mula sa malaking salamin
at pinagmamasdan ng babaeng tahimik na nakikipag-usap sa kanyang team. May ngiting simple, ngunit puno ng tapang at sinseridad. Isang gabi, matapos ang mahabang meeting, nagkasabay silang lumabas ng gusali. Tahimik ang paligid at ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap mula sa malayo. Nag-alok si Marco. Elena, ihahatid na kita. Delikado na ang oras. Nag-aatubili si Elena, ngunit kalaunan ay pumayag. Habang nasa loob sila ng kotse, ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Hindi ito katulad ng dati. May mabigat na pakiramdam na tila gustong kumawala mula kay Marco. Pagdating sa tapat ng inuupahan ni Elena, hindi agad bumaba ang dalaga. Tumingin muna siya kay Marco. Salamat po sa pagsabay, sir. Ngunit imbes na sumagot agad, malalim na huminga si Marco at nagsalita. Elena, matagal ko nang gustong sabihin ito. Hindi na ako makakapagpigil. Nagulat si Elena. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sir, diretso siyang tinitigan ni Marco. Mahal kita, Elena. Hindi bilang empleyado. Hindi bilang taong minsang sinubok ko. Kundi bilang ikaw. Ikaw na totoo. Ikaw na matapang. Ikaw na hindi natitinag kahit anong pagsubok. Halos mabingi si Elena sa kanyang narinig. Para siyang natulala. Hindi makapaniwala na ang isang bilyonaryo, isang CEO ng hinahangaan ng lahat, ay aamin ng ganitong damdamin sa kanya. Agad siyang napayuko, nanginginig ang mga kamay. Sir, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi po ba't magkaiba ang mundo natin? Ako'y isang simpleng babae lang. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay, maingat at may paggalang. Elena, alam kong iniisip mo iyan, pero sa damdamin, walang mahirap at mayaman. Ang totoo, ikaw ang nagbago sa akin. Tinuruan mo akong muling magtiwala, muling maniwala sa kabutihan ng tao. Hindi ko hahayaang mawala ka sa buhay ko. Naluha si Elena. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Totoo, may respeto at paghanga siya kay Marco. Ngunit natatakot siya. Sir, paano ang sinasabi ng mga tao? Kahit noong wala pa ito, marami ng maling iniisip tungkol sa atin. Kung malalaman nila ang totoo, lalo lang akong huhusgahan. Umiling si Marco, determinadong sagutin ang lahat. Hindi ko pakikinggan ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. At handa akong ipaglaban ka, Elena, kahit laban sa buong mundo. Kinabukasan, parang wala nang nangyari. Tahimik pa rin si Elena sa opisina. Ngunit sa kanyang puso, dama niya ang bigat ng narinig kagabi. Sa isang banda, natatakot siya sa mga intriga at sa malaking agwat ng kanilang estado. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maitatanggi na tumitibok din ang kanyang puso para kay Marco. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang pagkakataon na mas lalong naglapit sa kanila. Isang malaking proyekto ang kailangang harapin ng kumpanya at si Elena ang piniling mamuno. Naging malapit siya kay Marco upang talakayin ang mga plano at detalye. Sa bawat pagpupulong nila, mas lalo niyang nakikita ang pagiging tao ng CEO. Hindi ang makapangyarihang lider na kinatatakutan ng lahat, kundi isang lalaking handang makinig, handang magpakumbaba, at higit sa lahat, handang magmahal. Isang gabi, matapos ang matagumpay na presentasyon ng kanilang proyekto, nagkaroon ng maliit na salu-salo. Doon nakaupo si Elena sa isang tabi nang lapitan siya ni Marco. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Lumabas sila sa balkonahe, malayo sa ingay ng kasiyahan. Tumingin si Marco sa kanya at muling nagsalita. Elena, alam kong takot ka. Alam kong nagdadalawang isip ka. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo, hindi ako susuko. Hintayin kita hanggang handa ka na. Ngayon, hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. Sir Marco, hindi ko man maamin agad pero may nararamdaman din ako. Natatakot lang ako sa lahat ng ito. Hinawakan muli ni Marco ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, Elena. Hindi mo kailangan mag-isa. Nandito ako. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, unti-unting bumukas ang puso ni Elena.
Hindi man ito agarang sagot, ngunit sapat na para simulan ang isang relasyon na hindi nakabatay sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katotohanan ng kanilang damdamin. Sa kabila ng unti-unting pag-amin ng kanilang damdamin, hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kina Marco at Elena. Habang mas naging malapit sila sa isa't isa, dumating naman ang pinakamabigat na hamon na kailanman ay kinaharap ng kumpanya. Isang umaga, pinatawag ng Board of Directors si Marco at si Elena. Sa gitna ng mahaba at tensyonadong pagpupulong, iniharap ng Finance Department ang mga numero. Bumagsak ang kita ng kumpanya dahil sa isang maling desisyon ng board sa isang malaking investment. Ang proyekto na sana'y magbibigay ng malaking balik ay nauwi sa pagkakalugi. Sir Marco, wika ng chairman ng board, kung hindi tayo makakahanap ng solusyon sa loob ng 6 na buwan, mapipilitan tayong magbawas ng libu-libong empleyado. Tahimik ang buong silid. Ang balitang iyon ay parang lindol na yumanig sa lahat. Ang mga empleyado sa iba't ibang departamento ay nagulat nang kumalat ang balita. Ang ilan ay natakot na mawalan ng trabaho. Ang iba naman ay nagalit at nagtanong kung paano naalusot ang maling desisyon. Pagbalik ni Elena sa kanyang opisina, naabutan niya ang ilan sa kanyang team na nag-aalala. "Ma'am Elena, totoo po ba na mawawalan kami ng trabaho?" Tanong ng isa, halos mangiyak-ngiyak. Napatingin siya at huminga ng malalim. "Oo, may krisis tayo, pero hindi ibig sabihin ito'y katapusan na. Kailangan nating magtulungan para makabangon." Samantala, si Marco ay hindi mapalagay. Alam niyang siyang CEO at siya ang haharap sa lahat ng sisi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, si Elena ang unang nag-alok ng tulong. "Sir Marco," sabi ni Elena habang sila'y magkasamang nag-uusap sa conference room, "hindi natin pwedeng hayaang mawalan ng pag-asa ang mga tao. Kailangan natin ng plano. At kung papayagan ninyo ako, handa akong manguna sa paghahanap ng solusyon." Nagulat si Marco, ngunit daman niya ang katapatan sa boses ng dalaga. "Elena, ito ang pinakamabigat na krisis na haharapin natin. Sigurado ka ba?" Tumango siya ng walang pag-aalinlangan. "Kung nakaya kong ipaglaban ang pangalan ko noon, mas lalo kong kayang ipaglaban ang kinabukasan ng lahat ng taong umaasa sa kumpanyang ito." Mula noon, nagsimula ang mahabang proseso ng muling pagbabalik. Gumawa si Elena ng panibagong plano para makabawi ang kumpanya. Nagmungkahi siya ng pagbabawas ng hindi mahalagang gastos, pagbuo ng mga bagong proyekto na mas abot-kaya at pakikipag-ugnayan sa maliliit na negosyo upang palawakin ang merkado. "Hindi natin kailangang tumingin palagi sa malalaking investment," paliwanag niya sa board. "Minsan, ang maliliit na hakbang ang tungay na nagdadala ng malaking pagbabago." Marami sa board ang nagduda. "Elena, hindi sapat ang mga ideyang iyan para makabawi sa laki ng nawalang pondo," sabi ng isang executive. Ngunit tumindig si Marco at sumuporta sa kanya. "Kung may isang tao na nakita kong kayang magdala ng pagbabago, si Elena iyon. Kung hindi natin susubukan, mas lalo tayong mawawalan." Unti-unti sinimulan nilang ipatupad ang plano ni Elena. Nagsimula sila sa maliliit na proyekto, pakikipag-partner sa mga lokal na negosyante, pagbebenta ng mga abot-kayang produkto na may mataas na demand, at pagbibigay ng training sa mga empleyado upang mas mapaunlad ang kanilang kasanayan. Habang abala sa pagpupulong at pagpapatupad ng mga bagong estratehiya, hindi nakalimutan ni Elena ang mga empleyado. Minsan, bumababa siya sa production area upang personal na kausapin ang mga ito. "Huwag kayong mawalan ng pag-asa," wika niya sa kanila. "Kasama ninyo kami sa laban na ito. Hindi kayo nag-iisa." Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa lahat. Unti-unting bumalik ang tiwala ng mga empleyado at nagsimulang muling kumilos ng buong dedikasyon. Makalipas ang ilang buwan, nakita na ang resulta ng kanilang pagsisikap. Ang kumpanya na halos malugi ay unti-unting bumangon. Tumaas muli ang kita dahil sa mga proyektong ipinaglaban ni Elena. Maging ang mga kliyente na muntik nang bumitaw ay bumalik, dala ng tiwala sa kanilang pagbabago. Isang gabi,
matapos ang mahabang araw ng trabaho, nakatayo sina Marco at Elena sa rooftop ng kumpanya. Tanaw nila ang mga ilaw ng lungsod. Elena, wika ni Marco, kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan nang bumagsak ang kumpanya. Ikaw ang dahilan kung bakit may pag-asa pa kami. Ngumiti si Elena, may luha sa kanyang mga mata. Sir, hindi po ako mag-isa. Lahat tayo ay nagtulungan. Kung may natutunan ako, iyon ay ang halaga ng pagkakaisa. Natahimik silang dalawa, ngunit ramdam nila ang bigat at ginhawang dulot ng mga panibagong tagumpay. Sa gabing iyon, sa gitna ng hamon at pagbabalik, mas lalo pang tumibay ang kanilang koneksyon. At bagamat alam nilang mas marami pang pagsubok ang darating, sigurado silang kaya nilang harapin ang lahat. Magkasama, may tiwala, at may pagmamahal na unti-unting nahuhubog mula sa gitna ng lahat ng unos. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang natabangon ang kumpanya mula sa pinakamabigat na krisis na dumaan dito. Hindi lamang sila nakabalik sa dati nilang kalagayan, kundi mas lalo pang lumakas ang kanilang operasyon at impluwensya sa industriya. At sa likod ng lahat na ito, hindi maikakaila ang papel ni Elena, ang dating janitress na minsang inakusahan ng pagnanakaw, ngayon ay katuwang na ng CEO sa pinakamahalagang mga desisyon. Sa isang malaking pagtitipon ng kumpanya na ginanap sa isang hotel ballroom, nagkaroon ng selebrasyon para sa pagbabalik ng kanilang tagumpay. Dumalo ang lahat ng empleyado, mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa mga utility staff. Nasa entablado si Marco, hawak ang mikropono. Mga kasama, panimula niya. Alam kong dumaan tayo sa napakaraming pagsubok. Dumating ang panahong halos sumuko na tayo. Ngunit heto tayo ngayon, matatag at mas malakas. At kung may isang tao akong nais pasalamatan, iyon ay ang babaeng nagpatunay na ang integridad at katapatan ay higit pa sa anumang diploma o titulo. Elena Santos, salamat sa lahat ng ginawa mo. Tumindig si Elena, namumula ang pisngi, habang pumapalakpak ang lahat. Sa kanyang puso, nagbalik ang lahat ng alaala. Ang araw na pinalayas siya sa kumpanya, ang mga paratang na bumalot sa kanyang pangalan, at ang desisyon niyang ipaglaban ang kanyang dignidad. Ngayon, narito siya. Tinatanggap ang palakpak ng mga taong dati nagduda sa kanya. Sa gitna ng selebrasyon, muling lumapit si Marco sa kanya. Tahimik na nagbulong. Elena, hindi na ako maghihintay pa. Matagal na kitang minahal at gusto kong malaman ng lahat ang totoo. Bago pa man makasagot si Elena, muling kinuha ni Marco ang mikropono. At sa harap ninyong lahat, nais kong ipaalam na hindi lang sa negosyo naging katuwang ko si Elena. Siya rin ang kabiyak ng aking puso. Elena, nais kitang maging asawa. Nagulat ang lahat. Ang ballroom ay napuno ng bulungan at sigawan ng tuwa. Natulala si Elena. Nangingilid ang luha habang hawak ni Marco ang isang maliit na kahon na may singsing. Lumapit ito sa kanya, lumuhod sa entablado at nagtanong, "Pakasalan mo ba ako?" Naiiyak si Elena ngunit humiti. "Oo, Marco. Oo." Sumabog ang palakpakan at hiyawan ng lahat. Ang mga empleyado, dating mga kasama niyang janitress, mga clerks, at maging ang board of directors, lahat ay masayang saksi sa sandaling iyon. Sa wakas, natagpuan na nila ang kasagutan sa lahat ng mga taon ng pag-itiis at pagdurusa. Ilang buwan ang lumipas, ginanap ang kasal nina Marco at Elena sa isang simpleng simbahan na puno ng mga bulaklak. Naroon ang kanyang ina na ngayoy malakas na at nakangiting pinagmamasdan ang kanyang anak. Naroon din ang mga dati niyang kasamahan sa janitorial staff na hindi makapaniwala sa nakikita. "Elena anak, ipinagmamalaki kita," bulong ng kanyang ina bago magsimula ang seremonya. Hindi lang dahil nakarating ka rito, kundi dahil nanatili kang tapat at mabuti hanggang sa huli. Habang naglalakad siya sa aisle, hawak ang buke ng bulaklak, napatingin si Elena kay Marco na naghihintay sa altar. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila. Ngunit ngayon,
Lahat ng iyon ay nagbigay daan sa mas masayang simula. Pagkatapos ng kasal, tumuloy sila sa isang simpleng handaan kung saan nagbigay ng mensahe si Marco. Ang aming kwento ay hindi tungkol sa kayamanan o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa tiwala, sa dangal at sa paninindigan. At sana magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng naririto na walang imposible basta't hindi ka susuko. Tumayo ring si Elena at nagsalita. Ako po'y isang simpleng babae lamang na nangarap para sa kanyang pamilya. Dumaan ako sa matinding pagsubok, ngunit natutunan ko na ang pinakamahalagang yaman ay ang dangal at ang kabutihan ng puso. Kaya sa lahat ng naririto, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ang bawat hirap ay may kapalit na ginhawa. Mula noon, naging simbolo si Elena ng inspirasyon hindi lamang sa kumpanya kundi sa buong komunidad. Nagtayo siya ng mga programa para sa mahihirap, scholarship para sa mga batang gustong mag-aral, at livelihood programs para sa mga nanay na walang trabaho. Kasama si Marco, ginamit nila ang kanilang tagumpay upang itaas ang iba. At sa kanilang tahanan, hindi nagbago si Elena. Nanatili siyang mapagpakumbaba, laging bumabalik sa simbahan at laging nagpapadala ng tulong sa baryo kung saan siya lumaki. Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa bawat pagtawa, sa bawat pagyakap, at sa bawat tagumpay, alam ni Elena na tama ang kanyang pinili, na mas mahalaga ang katapatan kaysa sa anumang yaman. At sa pagtatapos ng kanilang kwento, malinaw na naiparating ang aral. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa alahas, pera o kapangyarihan. Ito'y nasusukat sa kanyang dignidad, sa kanyang puso, at sa kanyang kakayahang magmahal ng walang pag-iimbot. Ang dating janitress na minsang itinuring na magnanakaw, ngayon ay ginagalang na asawa ng isang bilyonaryo. Hindi dahil sa kanyang ganda o sa kanyang katalinohan lamang, kundi dahil sa kanyang katapatan at kabutihang loob. At doon, nagsimula ang kanilang maligayang wakas, isang kwento ng pag-ibig, pagsubok at katapatan na magsisilbing inspirasyon sa bawat pusong nangangarap.